So, ano nakaraan po, tinalakay po natin yung overview of the paano of the scripture. Sa ngayon po ay titignan po natin yung tinatawag na Bible Translation Overview. So, ano ang dapat natin ba? Ito po ay actually dapat po naka-design po itong paksa na ito sa topic na ito sa mga nagtuturo ng Bible. Pero palibasa po tayo ay bumabasa at tayo ay nagbabasa ng Biblia. So, hindi ako naniniwala ito ay dapat limitado sa mga Christian lamang, kundi dapat ito ay nalalaman ang kakaliwang at lahat ng kaanin sa iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. So, dito po mapapansin po natin yung iba't ibang sekta at religion po sa kanilang pangaral, partikular na po ang Iglesia ni Cristo. Mapapansin po natin, napakarami nilang translation na Biblia na ginagamit. At minsan po mapapansin din po natin sa ilang kapatid natin, gumagamit ng iba-ibang translation. So, gusto ko natin malaman, ano ang dahilan at anong nasa likod ng mga translation na dapat natin maunawaan upang magkaroon po tayo ng idea kung tama o hindi ang pagkakagamit. So, pinag-aralan po natin yung salitang Bible. Ito po ay galing po sa wikang Hebrew na Biblos. Ibig po ito po ay isang papyrus plant o kung saan ginagamit panulat na ito po ay tinitig na nangahulugan lamang ng writing materials o paper, document, or scroll. No? So, ibig po sabihin, yung salita po natin ginagamit na Bible ngayon sa wikang Grego, ang katumbas lamang po nun ay writing material o paper o document or a scroll. No? Noong first century po, ito ay pinilitan po ng parchment, hindi pinilitan ng parchment o ng vellum na bilang pangunahin papel na pangsulat, yung po parchment, ito po ay balat ng hayop. Okay? So, yung copies of the Old Testament and New Testament writings were separated. Tandaan po natin, noong panahon po na yun, ang Biblia po, ang mga kasulatan po, ng banal na kasulatan, ito po ay magkakaiwalay. No? So, siya po, ating isang aklat po, aklat ni Moses, yung aklat ng Genesis, aklat ng Exodus, aklat ng Batong aklat, ito ay nakasulat sa isang scroll, ito ay magkakaliwalay. No? So, copies of the Old Testament and New Testament writings were separated in this scroll until the 2nd century CE, when the Codex form became popular. Kapag sinabi po natin Codex form, ito po yung Codex form. Ibig sabihin po, binding together na siya. No? As a book. Ito po yung pinatawag natin Codex form. So bago po ito, yung pong Biblia po natin, yung kasulatan ng mga Biblia, mga aklat ng Biblia, ito po ay magkakahiwalay. Okay? So makikita po natin mamaya kung anong kaulog, bakit malaga na maunawa natin yan. As the Codex went mainstream upon scribes, the Old Testament, the New Testament writings were grouped into two major sections of the Old and the New Testament in the form of the Codex. Kaya nga po, pag yung Biblia po ninyo, binuksan po ninyo, mapapansin po ninyo, meron ng separation ng Old Testament and New Testament. Pero bago po yung Codex form po, wala po yung separation ng New Testament and Old Testament. Okay? So, Jerome used the Bibliotheca Divina for his Latin Vulgate. So later po, yung tinatawag po Biblia Sacra o Holy Bible was ascribed later dun sa kanyang magawa. So ang nagsascribe po nun, yung mga later scholar na po. Pero hindi po ginamit ni Jerome yung salitang Bible o yung Biblos, kundi ginamit niya Bibliotheca Divina, ibig sabihin po nun ay Divine Library, tawagin niya. So yung English Word Bible, ito po ay unang ginamit ni John Wycliffe sa kanyang first English translation, yung tinatawag natin Wycliffe version. Then the word become, so yung salitang Biblia na ginamit ni Wycliffe, become authoritativeness, become definitive to authoritativeness such as fisherman's Bible. Kaya minsan nga, mapapansin po natin, computer Bible, programmer's Bible, so ibig sabihin standard. So yun po naging connotation ng salitang Bible sa atin. Ito po ay isang naging standard o norm para po sa isang field of learning. Particular po sa atin bilang religious organization. Okay? So to exclude that, dito ako nagbubulol eh. Pseudepigrapha, no? To exclude that pseudepigrapha or the writing
with Sidonius, with si Jeremimus authorship. Ito yung mga aklat na may questionable authorship, no? So nagtipon-tip po yun po yung mga tinatawag na bishop ng North African churches para po mag-convey po ng council, yung Council of Hippurengos noong 393 at yung Council of Carthage noong 397. So dinesisyonan po nila kung ano ang dapat tanggalin ng mga aklat na ginagamit ng mga unang Kristiyano at kung ano ang dapat isama. So tandaan po natin, iilang tao lamang po yun. Yun po ay Council of North African churches lang po. Maliit na bahagi lang po yun sa Roman Empire o sa Roman territory. So sila yung nagdesisyon kung ano yung mga aklat na isasama o ano yung mga sulat na isasama at mga sulat na hindi dapat isama. Okay? Nang sila, Jerome, sulat po ni Jerome yung kanyang Latin Vulgate, it was completed ng 405 AD, yung lahat po ng kanyang mga aklat na ginamit ay tumutok na po doon sa desisyon, list of books na ginamit po doon po sa Hippurengos at Council of Carthage. Pero po, si Martin Luther, may translate po niya yung Bible sa German language, tinanggal po niya yung Apocrypha. Ano po yung Apocrypha? Yung Book of Sirach, yung tinatawag na yung First Maccabees, Second Maccabees, tinanggal po niya. Bakit po? Sapagkat yun po ay wala po sa tinatawag, wala po yun sa Hebrew manuscript. So Martin Luther, the German translation, removed the deuterocanonical apocryphal book and become the standard outside the Roman Catholic Church. So yung pong ginagamit po natin Bible, yan po ay produkto, yung list ng books na ginagamit po natin, yan ay produkto ni Martin Luther. Talaga ba? Tingnan po natin. So, the deuterocanonical or apocryphal books were in the RMX o yung tinatawag natin Septuagint. Kasama po siya sa Septuagint. Yung Greek translation po ng Hebrew manuscript. But it is not in the Masoretic text or the Hebrew text. So, hindi po siya kasama sa Hebrew text. Yun po ay kasama sa Septuagint. Okay? So, meron pong rason si Martin Luther na tanggalin po yung tinatawag na apocryphal books. Okay? Ngayon, sabi po natin kanina, yung pong hawak, yung Biblia, kawak natin, yung list of books na nasa loob ng Biblia, dinesisyonan lamang po ng iilang tao. Particular po yung pong Council of Nicaea, yung Council of Hippurengos, and the Council of Carthage, no? Ng North African churches, no? Pero bago po yun, ito po si Anastasius, siya po ay isang bishop ng Alexandria sa Egypt. Noong 367 AD, doon po sa kanyang sulat na Vestal Letter 39, doon sa section 4, inilist po niya, binigay po niya yung lista ng aklat na ginagamit sa dako ng Egypto. At yung aklat na binigay niya, it is exactly the number of books na ginagamit po natin sa panahon ngayon. So, hindi po natin utang na loob kay Luther yung tinatawag na kanon ng ating scripture. Kung ito ay pinatunayan ni Anastasius at ito ang ginagamit ng mga aklat ng unang Kristiyano bago pa man po paganap yung council ng Hippurengos at ng Carthage. Ganon din po itong si Eusebius. Si Eusebius po ay siya po ay bishop ng Caesarea sa Palestina. Pansinin po ninyo, dalawang magkaibang lugar, Palestinian and Egypt. So ito po si Eusebius, doon po sa kanyang church history. That is in the book 3. Hindi ko na po na-ilista rito. The book 3, section 30, 24, and 25. Doon po, inilista po niya kung ano po yung mga aklat na ginagamit nila sa dako ng Palestina. At yung po mga aklat ng bagong tipa na ginagamit po nila, that is exactly the 27 books na ginagamit po natin sa panahon ngayon. So yung pong ginagamit po natin kanon ngayon, ito po ay pinatunayan ng mga unang church father na siyang ginagamit ng mga unang Kristiyano. Okay?